Welcome to the show. Alright, kamusta mga parts? At welcome again dito sa ating reaction, no? Dito sa Pinoy Adobo Reaction. At tayo po ay merong pag-uusapan lang, no? At ito po ay tungkol po sa China and the Philippines about what happened to the Senate at kung ano-ano man, no? Ito naman ay alam na ng ating mga kababayan na nagkakagulo po ang Chinese at saka Pilipino when it comes to West Philippine Sea, kung saan ang WPS po ay hindi po accredited sa international. Ito lang po ay ginawa nating pangalan, WPS. Kaya mag-research kayo mabuti, no? At alamin nyo kung ano ba talaga ang nangyayari sa WPS. Hindi yung puro, yung iba dito sila to, dak-dak na lang ng dak-dak, no? Na wala naman palang alam talaga. Alam mo, nagtataka ko eh. But anyway, bago natin ituloy yan, ay batiin po muna natin ang ating pong mga overseas family workers. Kamusta po kayo dyan, no? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ngayon po ay February na, no? At bilis talaga ng araw at sana kayo ay nasa mabuting kalagayan at wag po kayo magkakasakit. Inom lang ng tubig, no? At lagyan nyo ng lemon at kung mahal ng lemon ay tubig na lang at i-treat nyo ang sarili nyo, no? For myself only, yan. Sa pamamagitan po ng Starbucks. Pambihira talaga, no? Starbucks is the game. Alright. At syempre po, no, ang ating po mga Pilipino, no, kamusta po kayo diyan, no? Mga Pilipino sa Pilipinas, ano na nangyari sa inyo? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sana rin po lagi lang dasal-dasal tayo dahil sooner or later, no, kung hindi man siya malagutan ng hininga, ay sana po ay Pilipino na ang magtanggal sa isang bangag. No? Alam naman natin na walang ginagawa ang bangag at ang kanyang administration kung di magnakaw lang, no? At mag-file ng impeachment at mag-file ng mga libel at mag-file lang ng mga kung ano-ano pa. Yan ang legacy ng isang Marcos Jr. na walang iba kundi impeachment, nakawan dito, flood control, nagpatumbong sa puwet, no? Dito sa San Francisco, California, na hanggang ngayon ay hinahamon po ni Dean Chase upang siya ay kasuhan. In that way ay lumabas na ang ngalangala ng wet poo. At syempre po, yung asawa niyang bangag na First Lady pa man din ay mayroon din kaso dito sa LA, California, no? Ang hilig nyo sa California eh, no? May namatay sa LA, California, involved ang asawa ni bangag. No? At yan ang dahilan kung bakit ang ating Tatay Digong ay pinadala po sa dahig upang matakpan ng news pero hindi umubra. Salamat sa iyo, Maharlika. At syempre po, no, salamat din po kay Dean Chase, no, kung saan sila po talaga nagbigay ng katotohanan and the rest of the vloggers kung saan ipinakita sa social media. And then, before that, ay may nangyari naman sa San Francisco, California kung saan nagpatumbong sa butas itong si Bangag Marcos Jr. at sumusubo na parang Laila de Lima. Wow. Wow, ang ganda talaga ng gobyerno ng Pilipinas. No? Talagang lahat sila ay nasa history ngayon, pinag-uusapan dito sa United States at hindi lang dito, kung saan-saan pa sila ngayon ang pinag-uusapan when it comes to bangag. No? Meaning adik at saka bobo ay talagang parang dumagdag ang puwet. Ay, nako. Ewan ko mga parts, no? Hindi ko na alam. Dahil wala eh. Instead na good news ang nangyayari sa Pilipinas, ay talagang puro mga skandal ang nangyayari. Siyempre, hindi pa mawawala dyan yung kidnap ng mga bata, no? Na kaibigan ni First Lady at yung pagnanakaw sa flood control kung saan ang pinsan ng numero 1 magnanakaw. No? Naniniwala ako dyan, no? Pero pinagtatakpan siya ng ibang mga congressman na utak biyak at ang isang abogada ng 2nd District ng Batangas kung saan, no? Pinagmamalaki niya pa na dating speaker daw, Tambalos Laws, ay isang mabuting speaker. So, ganyan talaga nagagawa ng pera ngayon sa Pilipinas, no? At wala tayong magagawa. Sa hirap ng buhay, kapit na lang sa pera, kahit ang pagkatao mo may sira. Kita mo yung iba dyan, nawawala na sa mundo, ang daming pera, sa kakakurakot, ano ka ngayon? Diba? Kaya, ganoon talaga eh. At wala tayong, kung wala tayong leader na matino. Diba? Kaya kayo mga Pilipino, dasal-dasal na lang muna, ayaw nyo tanggalin ang bangag, ayaw makipag-coordinate sa mga taong matitino na gusto lang maganda ang gobyerno, hindi ang NPA, ay hindi kayo sumasama, pero what can you do? I guess yan ang gusto nyo. Ika nga parang, ano ba tawag doon? Parang wala na kayong feeling sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, kaya maghirap na ang maghirap. Yan ang natin sa Pilipinas kung saan nakakalungkot. Okay? Anyway, walang sisihan. Sana nga po, itong taon na to, magkaroon ng linaw ang Pilipinas. At sana po ay yung bangag Pilipinas ay mapalitan na mahalin natin ang Pilipinas. Okay? Ayan.
Alright, ang ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol po nga sa China at saka sa Pilipinas kung saan nagkaroon ng mga bullying, no? Kung saan ay alam naman natin na isa itong hinayupak na to, yan, di ba? Ay talagang feeling niya na napakagaling niya at feeling niya na siya ang pinakamarunong when it comes to WPS o yung nangyayari ngayon sa ating karagatan, no? Yung mga may mga 9-line, dash line pa yan, kung ano naman yan, pero akala ko siguro ng hinayupak nito ay alam niya lahat. Pero kung titingnan niyo sa mga tao na marunong talaga, na nag-research talaga, si Ado Paglinawan, si Carmentong, at syempre po, si Senator Marcoleta. Ayan yung mga tipong tao na pakinggan nyo mabuti. Ang problema naman kasi ay pagka nagsasalita itong mga taong to na alam ang nangyayari sa sitwasyon ng ating bansa against the China, ay sinasabi nila sila ay bayaran ng China o pro-China o umalis ka na dyan. Ako nga mismo pag sinasabi ko sa Facebook o dito sa YouTube na hindi dapat gano'n, dapat pag-usapan nila diplomacy. Diba? Kailangan diplomatic yung mga pinag-uusapan, in that way ay baka maayos. I'm not saying na it should work, but it might work. Yun ang importante doon. Pero ang sinasabi ng mga troll, yung mga utak biya, yung mga pagka-load ng kanilang cellphone ay magko-comment na agad imbis na mag-research sila mabuti at sabihin nila, paano ba to? Hindi. Kung alin nakikita nila sa topic, yun ang kanilang sinasabi. Aasarin ka pa, titirahin pa ang pamilya mo, titirahin ka, pagkatao mo. You know, those are all same shit. No? Ito yung mga tipong tao na kapag hinamon mo ng topic, ay pang-aasar na lang. No, sasabihin, ay, pamilya mo, ganyan, sana yung magulang mo, ganyan, no, ikaw, kulang ka sa pansin, at kulang ang pagpapaliwanag sa iyo ng magulang mo dahil sa mga pinagsasabi mo, DDS shit, no, o ikaw ay Sara Lustay, o ikaw ay Dutae, yan ang napapala ng mga troll, at saka ng mga bangag group of morons. Yung mga vloggers ni Bangag, tami-ama nyo, hindi na matae, sa kakatawag niya ng Dutae. Anyway, balik po tayo dito sa hinayupak na to. Katulad nga sinabi ko, ito ang nauna, ito rin ang nag-trigger ng lahat-lahat kung bakit nagkakainitan. Anyway, sa totoo lang, marami rin naman ako nakakausap ng mga Chinese people dito sa US at alam nila yung nangyayari sa Pilipinas. And you know what they're saying? Sinasabi nila, sino ba talaga yung mismong representative ng Pilipinas when it comes to that kind of situation? Bakit daw meron dong isang military na mukhang unggoy, ito ngayon, na parang kung magsalita raw, hindi niya lang pinagsasabi niya. Yung mukhang unggoy, ako lang nag-add nun. Hindi yung Chinese guy. Mabait yung Chinese na katrabaho ko rin po yun. At siya po ay American citizen na rin. At, pero syempre, katulad ko nga ho, ay maano pa rin sa ating bansa. Sinasabi nila na sana raw ay magkaroon sila talaga ng tao, no? Yung haharap sa diplomat. Kasi pag itong ihaharap mo itong hinayupak nito, akalain nyo, sa klase mismo, ginawa niya yung kanyang pambubuli. Diba? Kung matatandaan nyo, itong hayop na to, ay, saan ba yun? Ito, kaya tinawag siyang unprofessional idiot. Itong taong to. Diba? Kita mo, nang dahil sa ginagawa niyang yan, marami ang nag-react. Ultimong Chinese Embassy, nag-react sa sinabi niya. Siyempre nga naman, diba? I mean, hindi ko kinakampihan dito ang China. I don't know, pero pag meron sigurong gumawa niyan kay Bangag, hindi na lang ako iimik. Well, actually, hindi naman natin pwedeng yung ibang bansa ilagay si Bangag sa ganyan. Dahil una-una, wala naman siyang ginagawa. Diba? At wala namang ginawa sa buhay, kundi sumingot lang na sumingot. So, wala. Hindi pwedeng gawin ito ng ibang bansa para asarin ng presidente ng Pilipinas. Dahil pagka ang mga taong taga-ibang bansa ay gagawa ng ganitong katatawanan sa ating presidente ng Pilipinas, sila magmumukhang tanga. You know why? Sasabihin ng mga to, ano ba ginagawa ng bansa ng Pilipinas? No? Ngayon, kung lalagyan nila ng ganitong picture din at mag-explain nila sa bansa nila na sumisingot, wala na tayong magagawa doon. Totoo yun no? So, again, I'm not trying to be a Chinaman, you know? I'm not trying to be like, I wanna move to China. I wanna work in China, pero I don't wanna be a Chinaman. No? Ang akin lang dito kasi, kinakailangan natin ng diplomatic talk. No? Yung mga tao marunong, yung talagang tao, hindi yung katulad nito. No? Dahil, kung mga katulad nito, ay wala na, gera na. Yan ang mangyayari sa Pilipinas. Kaya sana naman lang. Pero ang hirap Unang-una, ang DFA natin hindi umiimik. Pangalawa, hindi nila pinagsasabi itong hayop na to. So, ang hirap. Sa ngayon, sa nagsitwasyon ngayon ng Pilipinas, actually, it's not the country ang problema Hindi yung Pilipinas. Ang problema itong mga hinayupak na to. Ang Pilipinas, walang problema yan. No?
Kung ang Pilipinas ng bansa ay nakakapagsalita lang talaga, baka isa ito tinapon na sa dagat eh. Diba? Anyway, tuloy natin, no? At nagsalita na ang mga senatong. No, yung mga senator na pagkagaling-galing na akala mo kung sino. No, akala mo kung sino kung magsalita, kung sino yung dumakdak, kung sino yung akala mo alam. Pero in the long run, no, hindi nila talaga alam. I don't know. They even have the researchers sa kanilang trabaho. Bayad ng Pilipino yan, pero tatanga-tanga pa rin. No? But anyway, panoorin natin yung news sa mga epal na bumoto sa tungkol dito. Here we go. Lumusot sa Senado ang resolusyon para kondenahin ang tila pagbabanta ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas na tumutuligsa sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Halos lahat sa minorya ay tutol sa resolusyon sabay puna pa ng ilan sa kanila. Sa isang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, nakatutok si Ian Cruz. 15 senador ang pumirma sa draft ng resolusyong kumokondena sa Chinese Embassy dahil sa tinagbanta nito sa mga opisyal ng gobyerno na... Tandaan nyo yan. No? Tandaan nyo yung mga hinayupak na to. Di ba? Well, 2,000 to, di ba? What do you expect? Ping Lacson, Bading Kumilos. Of course, Risa Hontiveros at saka Kiko. Wala ka magagawa dyan, no? At yan talaga, feeling nila na sila ay magagaling. No? Huwag nyo nang asahan yan. Si Migs, wala tayong magagawa. Dating okay yan, pero ngayon, tanga na rin. No? O syempre, yung dalawang Bendalo. No, huwag nyo nang aasahan yung Bendalo na yan. Si Gatchalian, what do you expect? O, ika nga kung saan ang panahon nandun siya. At dito si Loren Legarda yan sa likod ko. At JB Ejercito, what can you do? Di ba? Ito yung mga tipong hindi naman nag-iisip. Actually, ito si JB. Nakakasagutan ko pa nga yan sa Facebook. Hinayupak na yan eh. No? At of course, Bam Aquino. What do you expect with Aquino? Pretending. At si Camille Villar, no? Hindi ko alam kung bakit, no? She has her own reason and we don't expect naman na talagang kahit tinulungan siya ni VP Sara na manalo, ay hindi natin aasahan na yan ay kakampi, no? At lalo na ngayon, ang kanilang negosyo ay in the hot seat dahil nga iniipit sila ng bangag. No? Mark Villar, of course, Jingo Estrada na nagbayad ka raw ng 2 million, no? Dito sa US at nagpa-tumbong. I don't know, man. At Lito Lapid, what can you do? Di ba? Lito Lapid din si Lito Lapid. Ika nga Leong Guilero, kung saan ang takbo ng kabayo, nandun siya. So, ganun talaga, no? Anyway, tuloy natin! Kritikal sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa resolusyon, nanawagan ng Senado sa Department of Foreign Affairs na magkasa ng mga hakbang pandiplomatiko para itaguyod ang dignidad ng Pilipinas at tiyaking ang relasyon nito sa iba pang estado ay ayon sa international law. Hindi ko maintindihan kung bakit nila sinasabi yung dignidad ng Pilipinas. Ano bang dignidad ang gusto nila para mapatunayan sa iba't ibang panig ng mundo? Unang-una, labas itong WPS, sila na ang Pilipinas. Diba? Adik at presidente. Diba? Dito pala sa US, they're all clown. Si Castro, clown na rin yun. Ika nga nakikilala ang Pilipinas na the most corrupt also dito sa buong mundo. At saka natatawa sila sa atin. No? Ang galing natin magsalita. Pero pagdating sa sarili natin bakuran, wala naman tayong pagmamalaki. Walang manufacture na bago. Baksak ang stock. Maraming magnanakaw. Congress, magnanakaw. Hindi naman lahat, pero meron. Majority, magnanakaw. Sa Senado, ayan na, dumadami na rin ng tuta. Dahil ang presidente ng Senate ay tuta mismo, ginagaya na rin ng mga senator. Maliban lang sa mga PDP. Di ba? Hindi naman, Duterte ka kasi. Tanga pala kayo eh. Talaga matagal na akong Sara Duterte, mga bugok. But anyway, tuloy natin. Condemn the statements of the Chinese embassy. Wow, dagat! That are, we believe, inconsistent with diplomacy and international law. Ito, natatawa ko dito sa gagong to eh. No? Nung tinanong siya ni Senator Marcoleta tungkol sa mga law about the WPS, you can tell yung basic ng utak nitong hayop ng unggoy na to, na si Wow Dagat, hindi niya masagot. Kaya galit-galit sila kay Senator Marcoleta eh. Dahil yung mga sinasabi ng Senator ay hindi masagot yung mga ito. At nalo ako natawa nung meron sinabi si Senator Marcoleta, mapapanood niyo yun sa Senate debate, na hindi raw siya pamilyar. Hindi raw siya pamilyar sa mga ganong klaseng issue. Senator ka, abogado ka rin. You should know that. I'm not saying that if you are a lawyer, kailangan perfecto ka. Eh, yung kapatid ko nga, abogado, aanga-anga din eh. So, diba? Kaya, ang ibig ko sabihin, dapat ay talagang alam mo yan. Kasi una-una, ikaw ang senator, kinakailangan ipakita mo sa tao na alam mo yung sinasabi mo. Pero hindi. Dinadaan sa awa, dinadaan sa mga ganito, ganyan. Wala talaga. Si Senator Marcoleta, real talk lang talaga eh. Kaya, sinasabi siya ng pro-China. For what? For saying something true?
pro-China na, anak ka na tete. Sa gitna ng pagtalakay para dyan, nirepost pa ng embahada ang Ito, larawan ng mga kupal. senador na sumusuporta sa resolusyon na unang ipinost ni Tariela na ani Ontiveros tila tinuyapang gaya-gaya lang sila sa isa't isa. Ito Ontiveros, bastos at walang paggalang ang embahada ng China kaya dapat i-adopt ang resolusyon. Ang pinagtataka ko kung bakit nila sinasabing bastos sa China. Again, hindi ko kinakampihan ang bastos talaga. Yung China. Kasi kung titignan niyo mabuti, sino ba talaga nag-umpisa? No? And iba yung iba yung sinasabi na, nagbabato sila ng tubig sa barko ng Pilipinas. Marami ng mga cases ng video na may mga tao nagbigay ng video honesty na kaya sila binabanatan ng China, pinoprovoke sila ng Pilipino. Hindi nyo ba alam yon? Di ba? And again, kung gagawin lang ng trabaho ng DFA, ng presidente ng Pilipinas, ay malamang may nangyayari. Ang problema kasi, ang bangag, droga lang ang nasa utak. Wala siyang pakialam sa bansang Pilipinas. Kaya yan ang nangyayari. Think about it. It's almost 2 to 3 years. Magpo 4 years na si Bangag. Yan pa rin ang sitwasyon. Di ba? Wala ka nakikitang linaw. Ano yung ginagawa ng DFA? Are they just ignoring it? Masaktan na kung sino masaktan? Total, wala naman sila sa airport na opisina. Wala naman kayo sa ganitong lugar. Di ba? I have money to buy something like an iPhone 17. No? Ganun eh. Yun ang nangyayari ngayon eh. Di ba? Pero git ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, Yun! mas mainam na magkaroon ng pagdinig ukol dito. May mga mungkahi ring ideklarang persona ng grata ang mga opisyal ng embahada, pero di rin lumusot. Pangit talaga Nasuspinde lang ang pagtalakay sa resolusyon. Tangis Senador Jinggoy Estrada lang ang minority senator na pumirma, pero sabi ng isa sa mga hindi pumirma, Umpisa na yan. Siyempre, iipitin yung mga kumakampi kay Sara at para bumoto sa impeachment. Alam niyo na yan, no? At ganun talaga, lalo na ngayon at merong kaso si Jinggoy Estrada sa pagnanakaw. Kaya umpisa na yan. bago nito ay binatikos na ng ilang senador ang embahada ng China sa Pilipinas. Sa banta nito ang pagpapayarin ang mga opisyal ng Pilipinas. Kala ko yung nasa gitna si Bangag. Kamukha ni Bangag eh. No offense sa nakagitna. I'm sorry. Na namuudyok laban sa China. Nauna nang ibinagtanggol ni Senadora Risa Ontiveros, si Philippine Coast Guard spokesperson ng the West Philippine Sea, Jay Daniela. Pero sinundan niya ng anyay tila sistematikong pag-atake sa kanya sa social media ng gobyerno ng China. We are in a democracy. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito. Even the Chinese Foreign Ministry spokesperson, Guo Jiakun, threatened Philippine officials on our very own soil. The embassy has clearly violated Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sabi umano kay Minority Senator Rodante Marcoleta ng bagong Chinese ambassador sa kanilang pulong, sinagot lang ng embahada ang paggamit ni Tariela ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Siguro yun ay paalam. Yun, ito pala natin Senator Marcoleta. Anyway, ang akin lang naman po, no? Ito naman tayo naman, hindi naman po tayo magaling sa mga WPS na yan, yung mga dashline na yan. Narinig ko lang yan kay Mr. Ado Paglinawan, si Idol, Senator Marcoleta. Basta yung marunong, si Go, Christina Uy yata na nasa SMN na, yung mga, doon matututunan ka, si Sas. Yan din ang mga sinasabi niya. Ang akin lang naman, yung sinabi ni Ontiveros na pambabastos daw, sino ba nag-umpisa? Di ba? Again, sinabi ni Senator Robin, makikita nyo na, binastos nyo yung leader nila, syempre gagawa rin sila. Ganun lang naman yun eh. Parang ano yan eh, di ba sa gera, pagtatanggol mo, parang you're just protecting your country. Dahil bastos ka eh. Di ba? So, mag-iingat kayo kay Hontiveros, kay Wow Dagat, mag-iingat kayo sa mga taong yan. Kasi kung magaling sila magsalita, pero if you will analyze what they said, makikita nyo na, teka muna, something is wrong. Di ba? Yun lang yun. Senator! Natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya, kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures, pare-pareho tayong claimant. Sana naman ay pakaiwasan din natin yung ganun sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot. Pag nang bastos ka, Yun! babastusin ka rin talaga. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali. Mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan. Sabi ni Tariela, ang pag-atake sa mga senador ng mga foreign diplomats ay hindi lang pag-atake sa Senado, kundi hamon sa ating soberanya at sa sambayanang Pilipino. Sa Kamara ay may mga naghain din ng resolusyon para hikayatin ng DFA na gumawa ng mas malakas at nakapang aksyon sa gitna ng mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga government officials. Na
dapat may filing na of diplomatic protest. Hindi ko po alam kung there has been formal filing of diplomatic protest. Pwede rin i-consider. Ano naman ang alam nito si De Lima? Alam ko, Saba, alam mo, di ba? Tsaka ipasayo-sayo mo sa prison. Ano no? Yan ang hirap sa atin no? At pagkatapos kang kasuhan, nanalo ka sa party list. Kaya ako mga parts, tatakbo ko party list sa 2028. Pinoy Adobo Pilipino. Hindi ako mangungurakot, no? Ipaglalaban ko ang Pilipinas against sa mga kurak. Parang tangang puta. Yung pagde-declare as persona non grata, yung nag-i-issue ng mga ganyan na mga statements na abnormal under existing diplomatic norms. Ay, mga parts. Alam mo, ang abnormal dito, itong si De Lima, no? At nakalusot lang niya sa kaso niya, pero naniniwala ako na talagang walang hiya ang babae niya, no? At ginagamit lang ito ng mga politikong pulpul, lalo na mga bangag, para siya ay gamitin para tirahin ang mga Duterte. But anyway, tingnan naman natin yung mga sinabi ni Robin Padilla, no? Papakita ko lang po sa inyo, asa na yun? Yan. Diba? Sabi niya rito, pag nang bastos ka, di babasusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit sino na ipagtanggol ng kanilang Pangulo. Alam mo, totoo yan. Hindi naman talaga dapat yung basusin mo ang Pangulo. Magagalit talaga. And you can tell na talagang mahal ng mga Chinese ang kanilang Pangulo. Diba? Tayo kasi, pag si Bangag, no, ay ginanyan, tatawa lang tayo. Kasi nga, alam naman natin na walang ginagawa ang Bangag administration, walang ginagawa si PBBM. No? Hindi katulad ng presidente ng China, you can tell na how improve and develop ang country nila. Kaya talaga pagtatanggol nila, kahit kapatayan, lalaban nila yan eh. Yan ang wala ang Pilipinas. No? Kaya nga sabi ko, I'm not saying na sana mag-wish nga na magkagera. Kung sakali man, no, sana po wag umabot sa ganun. Gusto ko si Taliela, nakikita ko sa harapan. No? Alam mo yung mga Avengers, di ba? Sabi nila sila raw yung Avengers. Gusto ko sila yung nandoon. No? Sila BBM, yung si Chidoro, yan sila Remulla. Yan ang gusto ko nasa harap. Pag nangyari yan, men, babaliktad na ako, magiging bangag na rin ako. Woo! Anyway, hindi naman mangyayari yun. No, kaya yun lang po. Ngayon, nagsalita naman itong hinayupak na to. Yan. At sinabi niya, galing sa China. Galing, sabi ito. Get out! Ganyan ang mga banat niya. Tangina, yabang, napukin ng inang to. Ang kapa, sarap batukan talaga di ba? No, pero wala tayong magagawa. Kailangan niya magpa-epal. Kailangan niya magpakita sa Pilipino na siya'y matapang. Kailangan niya na promotion niya, no? Sa mga vlog niya siguro. No, at kaya kailangan na talagang ipakita na niya na makalimutan ng mga Pilipino, hindi katulad ko na nandito sa US, na bumili siya ng status ng citizenship dito sa Amerika. May kaso yan dito sa Homeland Security. No, siguro hindi lang makasuhan dahil senator pa, pero pag bumitaw na yan sa pagkasenado, kaya kayong mga parts, huwag niyo na iboto itong hayop na to. May isa pang term to sa 2034 yata. Huwag na, maawa kayo sa inyo talaga. Anyway, panoorin naman natin yung nakakatawa niyang statement. Nakala mo, galing. Ang tapang. Ang tapang na tao. No? Okay, panoorin natin. Saan na yun? Ito. Yan. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. The question is, sino ba nag-umpisa, Bendalo, na para mang-asarong mambastos? Ikaw kaya, halimbawa, di ba? Bastusin ka. Well, actually, pag may nambastos sa ibang bansa, hindi na rin ikaw papansinin. But what I'm saying is, syempre, binastos ni Tariela yung pangulo nila. Natural magre-react. Di ba? Ikaw kasi, nagtatapang-tapangan ka lang, kunyari, tas mamaya, bag din pala ang balls mo. Di ba? Anyway, tuloy natin ito sa hinayupak na to. Get the out. Sana sinabi mo ng buo, kunyari ka pa. Kita niyo yan, mga parts. Ha? It feels like he's a US citizen. Get the F out. See? Kaya, wala eh. It's so sad ang mga senator na ganito ay talagang, unfortunately, yan ang sinusweldohan nyo. Waste of time, waste of money, and I'm pretty sure walang gagawin itong hayop na to. Sinungaling to eh. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house.
hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Pero sa United States, boss nyo. Diba? Pagka US na, nga na. Yeah, yan ang problema sa ating mga Pilipino. Ako, I'm not against the United States because I'm also here in the United States. But what I'm saying is, huwag kayong magsasalita ng ganyan. Diba? Kasi halatang bias kayo eh. Diba? Alam naman natin kung ano yung nangyayari ngayon sa bansang China, US, at Pilipinas. At alam din naman natin na ang China and US have a good relationship actually. No? Hindi ko lang alam kung sa paling harap lang yon o sa likod, I don't know. But right now, China is continuing business with the US. And same thing with the US. Di ba? Ang tarif nga, kita mo, sino ba ang lugi? Di ba ang Pilipinas? So, itong katulad itong hinayupak na bobo na to, huwag kayong magpapaniwala. Alam niyo ang kulay nito. May bahay to sa Porta Ranch. Cash, 2 million. Ano ba, 2 million nga ba? Si Mama Halika ang nakakaalam eh. Hindi mo na yan? Wala. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority. Tapang, no? You do not have the moral authority. Tapang, no? Tapang, no? Diba? Ang tapang. To lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It's communist country. Stupid. Siyempre, no? Stupid talaga to. You know, I'm not gonna say that. In the first place, alam naman ng buong mundo na walang gano'n sa China. Diba? Pero we don't know eh. Kasi napapansin ko ang mga Chinese people sa TikTok, sa Facebook, no, nag-upload na rin sila eh ng something. Di ba? May pinakikita rin sila. Siyempre, hindi naman perfecto ang bawat bansa. May mga baho din naman yan. Pinakikita rin nila eh. So, itong si Pagsasami, itong gagong, itong tanga, bobo pa, hindi mo na alam. No? Yeah, I'm saying, bobo to. Di ba? It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials... Yan ang hirap sa ating mga senator, eh, no? Binabasa nila mabuti. Alam mo, yan ang nagustuhan ko kay Tatay Digong, di ba? Tatay Digong, meron siyang binabasa. No? Kahit naman si Sara Duterte, nagbabasa rin. Pero, sinasummarize niya eh. Pagbasa niya, magsasabi sila ng sarili nilang gusto sabihin. Itong mga hayop na bobo na to, wala, lahat nga sa binabasa nila. Ibig sabihin, hindi nila talaga iniintindi or hindi talaga sa loob nila. Diba? Magaling sila. Get the F out of here. Yun lang alam nila. No? Pero yung mga tungkol sa mga dyan, wala. spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of Ako, hindi ko na sasabihin yan. They defended the sovereignty. a democratic republic. They are correct. And the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Bakit yata binubuking mo si Bangag? Di ba yan ang gawain ngayon ng Bangag administration? Lagot ka, Bendalo. Baka mamaya ikaw naman ang gurgurin nila Lisa. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, control tulad po nangyayari doon sa Hong Kong kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Doon sa mga Hong Kong. You can tell hindi niya alam. No? You can tell. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippine Sea is ours. Our officials have the right and the duty Baka na to talaga to speak sa amo about niyang aggression. Bangag. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China. No, 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 Mr. President. We do not take lessons of democracy from a government that kills critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Our house, our terms, Mr. President. Respect is not demanded. It is earned. Para totoo. And it is mutual. Tanga na lang If you maniniwala want sa'yo, respect from Bendalo. Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials. Respect our freedom of speech. And respect the simple truth that this is not your country.
Nope. Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Thank you, Mr. President. Maraming salamat. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Yun. Ang tanong ko sa'yo, Bendalo, no? Ano yung otherwise? Bakit nabitin yung sinabi mo? Are you threatening the China? Are you trying to make a war talaga? Diba? Hindi mo tinuloy yung message mo. Otherwise of what? Diba? Ano yun? Diba? So, wala. Alam nyo mga parts, no? Yung si Senator Bendalo Tulpo ay pa-epal lang yan. Parang mga Tito Soto yan, Rapi Tulpo, yung mga ganun lang yan, mga yung Hontiveros, Wow Dagat. Yan yung mga epal lang talaga sa Senado. Wala talaga eh. They don't know the law. You know, they don't even know if they can make really a law. No? Siguro yung abogado nila mga burokit din ang gagawa niya. But no, you have to watch them carefully. No? Huwag kayong, kasi ganito, ganyan. Marami pa rin naniniwala sa mga Tulpo actually. No? Ako, inaamin ko, naniniwala ako kay Mr. Ben Tulpo. Pero sa dalawang bugok na to, wala. They're all scumbags, man. Sana matauhan kayo. Okay? Anyway, ang atin naman dito ay sumagot naman ang Chinese sa kanya. Pero before that, no, ay nasa na ba to? Ito na ba yun? Yun. Sumagot naman sila, sabi niya, recently, si Jay Tariela daw, also a Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, publicly posted images on the social media, attacking and smearing Chinese leaders. This constitutes serious violation of China's political dignity and a blatant political provocation, which has crossed the red line. China expresses strong indignation and strongly deplored this and has lodged solemn representation with the Malacanang Palace. Yun lang naman yun eh, pinagtanggol nila. And again, I'm not being a pro-China here, no? Kasi yan na naman sasabihin ng mga troll, no? Na binibigyan ng alawas ng kinsena sa tsaka katapusan, no? Ang akin lang po is nag-react sila sa sinabi ni Ilong. No? Yun lang po yun. Kaya ganyan sila. Pinagtatanggol lang nila. Of course, hindi naman sila matatakot sa atin eh. No. Wala, tinatawanan nga lang eh. Di ba? Gusto lang nila sabihin sa inyo, huwag niyong gagawin ng leader namin. Gago pala kayo eh. Di ba? Yun ang ibig sabihin. In a recent year, as persistent hype, a maritime issue, unfounded right and wrong, misrepresented fact, no, incited confrontation, misled public opinion, undermined China's national interest and dignity, impacted mutual trust and cooperation between China and the Philippines, and disrupted diplomatic effort to improve bilateral relations between the two countries. China has been and will continue to take firm countermeasure in response. Kita mo yan? Di ba? Sila nag-umpisa ang mga si Tariela, yung bugok na malaking ilong. Lumalaki na nga ilong niya sa kakasinungaling niya, no? In the face of Tariela, naku, pangit! Malicious provocation, we must ask as a spokesperson of the Philippine Coast Guard, do his smears and slanders against China and Chinese leaders represent the stance of the Philippine government as a uniformed service member? Should he not be subject to the most basic standards of discipline and ethics? There you go. Why is he able to act so recklessly without being held accountable? We hope the Philippine side will provide clarification and an explanation. China once again reiterates that China and the Philippines should choose peace over conflict, dialogue over confrontation, and cooperation over tension. We welcome more positive signals such as visa-free policies, and we oppose any attempts to interfere with or undermine efforts to improve China-Philippines relation. Yun. Diba? So, sa mga nakapanood dito at sa mga nakabasa nun, anong masama sa sinabi ng China? And again, I'm not trying to be a pro-China here, di ba? Ang akin lang kasi gusto ko, peace, diplomatic, yun ang maganda, diplomacy, yung mga pag-uusapan, wag yung ganyang away. Ganyan tayo mga Pilipino, ang galing natin mag-bully, pero pag ikaw na binubully, iiyak ka na. Di ba? Yun ang masakit diyan, no? Kaya, yun lang ang aking masasabi. Siyempre, ito naman itong mga hantavirus na to, sabi niya, the Chinese embassy is being a bad guest dito sa Pilipinas. What do you mean? Ba't naging bad guest yung tao, yung bansa? Ang tagal na nilang marami na itulong sa bansa Pilipinas, bad guest pa rin. Diba? Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country sa atin. Ilang ulit na ba sasabihin na sino ba nauna ng bully? Pinagtanggol lang nila ang kanilang leader. And again, I'm not a pro-China here. Gusto ko lang kasi na ipakita sa inyo mga parts na mali rin naman ang ginawa ni Tariela. Diba? Tapos, sumagot naman ng China. People who don't even understand what respect means, who don't know how to treat a guest with basic courtesy, yet have the nerve to label others as a bad guest. That hypocrisy is itself a profound disrespect to others and to themselves. Diba? Of course, sasagutin ka ng China Hontiveros. Sino ka ba? Diba? Muntik ka na nga matalo sa pagkasenator eh. Ewan ko paano ka naawa. Hindi ko lang kung isa ka rin sa mga bilangang blues. But anyway,
hindi nila alam ang tunay na nangyayari talaga. No? Kaya naman, ang akin lang po ay, ang masasabi ko lang po dito ay dasal-dasal lang. Dahil ang ating pong mga leader o ating mga mambabata sa Pilipinas ay mga tanga. No? Hindi nila alam ang kanilang mga sinasabi. No? Before we end up this, ay gusto ko ipakita sa inyo na itong si Tulpo, si Bendalo, ay nagpakita rin, nag-post o pinakita na yan po ang kanyang sinasabi. Nananawagan sa mga kapwa senador na maghina-hina sa personal na atake laban sa mga official. Akala ko ba matapang ka? Sabi mo, get the F out. Butik po tusukin sa pangalan. O ngayon, yan ang ibig ko sabihin, mga parts. No? Ito yung mga tipong mga tao na talagang hanggang doon lang kaya, bagat, kanya lang. Pagkatapos, pag ayan na, babawi. Sabi ng iba, kasi naging chairman siya ng Foreign Relations. Yun ang masakit din, isa pa yun. After na naging siya ang hinihirang na Foreign Relation, it's so scary dahil bobo na naman ang nilagay. Wala. Katulad nga ni Tuta Soto, na tuta ni Tambaloslos, bobo ang inilagay sa Foreign Relation. Ang dami naman pwedeng piliin dyan. Pero ito ang inilagay, ang isa sa bobo ng Senado. And I don't care kung may tamaan man sa mga tulpo, dahil talagang bobo naman talaga kayo eh. Because I don't think you guys are for Filipinos. You guys are just for yourself. And you guys are just using the Filipino para lokohin nyo. Di ba? Anyway, before we end, I just want to show you what the China did to the Filipino. Yung mga lumubog yata yung barko, no? Gusto ko lang ipakita ulit. In that way, kahit pa paano, salbahay talaga ang China. Ito, papakita ko sa inyo kung gaano kasalbahay ang China. Chinese Coast Guard for helping us. And thank you for the Chinese Coast Guard who helped us to be safe now. Thank you, Chinese Coast Guard. AI yan, ha? Oh, AI yan. Gawa-gawa lang yan, ha? Baka maniwala kayo na tumutulong ang China. Remember, sabi ni Tulpo, get the F out of here. No, si Tariel lang malaking ilong. Oh, nasa na kayo nung nangyari ito sa Pilipino? Ha? Itong mga taong ito. Asa na kayo? Ha? AI yan, ha? Buka ka ng ito, mga putangin ng mga politiko na to. 就是他挂着绳子掉到海里，赵雷，赵雷，张雷，赵雷。AI yan, ha? CG。 Oh, AI yan, ha? AI. Ha? Ang China, hindi mabait yan. Mga walang hiya yan. AI to, ha? AI. Utangin ng mga Pilipino itong tatanga-tanga. Johnny, our hero. Sasabihin naman nila, peke yan, Chinese, Chinese Coast Guard ang nag-upload eh. AI yan, mga robot ang Pilipino. Tangina mga troll na to. Ay. Balik daw. Yun. Yan po mga parts, no? Pinakita ko lang po sa inyo yan. And again, hindi ako pro-China, no? At ako po ay gusto ko lang ipakita sa inyo na walang yang mga Chinese. Hindi po, biro lang yun. I just want to say thank you po sa Chinese Coast Guard sa pagtulong nyo sa ating mga Pilipino. At alam ko na may mga tension nangyayari sa ating bansa between the Philippines and the China. Sana po ay huwag kayong magsasawa. Hindi ko lang po alam kung naiintindihan nyo ang aking sinasabi. Bahala na kayo, baka may Pilipinong mga OFW na marunong mag-Chinese, i-translate nyo na lang sa mga Chinese, ha? Pasensya na po. At anak ko lang ang marunong mag-Chinese, no? Dahil nag-aral sila dito sa US ng Chinese language. But anyway, sa akin lang po, thank you very much. At syempre po, no, ang aking pong reaction dito, which is nagre-react na ako kanina pa, ay wag po kayong maniniwala sa mga politiko natin. No? Hindi ko sila sinisiraan. Okay? Bago nyo sabihin na sinisiraan ko sila, tignan nyo muna ang background ng mga politiko na yan. Kung ano ba ang nagawa nila sa Pilipinas, kung sila ba ay may mga nagagawang kabutihan sa Pilipinas. Ngayon, si Bendalo, ang taong dakdak ng dakdak, yung pala uuring din ng bayad, kita nyo ang resulta. Diba?
Siyempre, sasabihin naman ng mga kampi sa kanya, kaya niya ginagawa yan kasi committee na siya ng foreign policy. Stick to it, bend the law. Di ba, matapang ka, atapang ka? Di ba? Sabi mo pa nga sa radyo mo, ako'y nagtatrabaho lamang sa United States para tulungan ang aking pamilya. Ulitin ko, okay lang sana yon, pero hindi, nagsinungaling kang hayop ka eh. Diba? But anyway, ganun po talaga, no? Sa ating mga politiko ay hanggang drama lang yung mga yan. Wala naman talaga gagawin matino yan. And you can see naman the picture na ang gusto lang nila ay ang mga Pilipino ay puro ayuda lang. No? At lagi na nasasabi, tutulungan namin kayo, we will give you funds para sa mga ayuda. Instead of saying na we will try to get more investor para magkaroon ng trabaho sa Pilipinas. Ang gusto ng mga tao to, mga senator na to, sila Hotivero, sila Tulfo, ay tulungan lang ang Pilipinas sa konting barya. At pagkatapos, nga na ulit. Hindi sila katulad talaga again ng mga Duterte na gusto nila magkaroon ng stability ang Pilipinas para mga Pilipino ay magkaroon ng trabaho. Yan ang talagang leader. Hindi niya pinaasa ang mga tao na sa gobyerno kayo umasa, kundi ang gobyerno ang aasa sa inyo para maiangat ang bansa. Yan ang talagang leader. Okay mga pards? Already, hanggang dito lang po. Sabi nga po ni Senator Marcoleta, no? Hopya lang. Okay na. At syempre po, ang aking presidente palagi, VP Sara, mahalin po natin ang Pilipinas, ingat po tayo, magdasal-dasal lang po, at baka tayo po ay matulungan ng ating Panginoon sa taas na makaligtas na kayo sa chaos na nangyayari sa ginagawa ng administration na to. Okay? Alrighty, I will see you again on my next reaction. Ingat, syukran, salamat.